Sa event, silipin na muna natin ang sitwasyon sa People Power Monument at naroon si Mariz Umali. Mariz, kamusta dyan? Nandito na tayo sa may White Plains area, dito sa may People Power Monument, kung saan kanina pa lang bago mag alas 9 ng umaga ay nagsimula na nga pong magmarcha ang mga labor groups at iba't ibang mga sektor para doon sa gaganapin nilang Interfaith Rally. Dito sa likuran ko makikita natin yung akbayan, no? Nandyan sina Representative Shell Jokno, Representative Percy Sandanya, si Father Flavi Villanueva na Ramon Magsaysay Awardee at si nawala kanina, nandyan din si Father Tito Haluag. At tuloy-tuloy din po, mabilis na napuno ng mga protesters ito pong White Plains area dito sa may People Power Monument para sa gaganaping Interfaith Rally, Interfaith program na magsisimula ngayong alas 9 nga ng umaga. At tuloy-tuloy na po yung programa hanggang mamaya. Sa puntong kung ito, tanungin na po muna natin, no, kung itong mga nandito po nating mga kasama. Sir Shell, Attorney Shell, una po sa lahat, nangyari, nakita ko po rin kayo dito noong September 21. This is the part 2 of the trillion peso movement. Ano po ba ang kaibahan nitong part 2 dun sa naunang rally natin? Anong inaasahan natin mangyari ngayong araw na to? Ang sigaw ng bayan ay bawiin ang perang ninakaw at sigaw ng bayan, pananagutan. Paano po ninyo isisigaw? Kasi for the past how many months since the September 21 rally po, no, ay meron po tayong mga Black Friday protest, White Friday protest. Nakita po ba natin na mas sumidhi pa yung galit ng taong bayan? Oo, mas galit na talaga ang sambayan ng Pilipino at marami na rin tayong nagawa mula noong September 21. Ngayon ay gumagalaw na yung Anti-Political Dynasty Bill. Nandyan na rin yung Independent Commission na bill para bigyan pa ng ngipin pa yung Independent Commission. At nandyan din yung ating sigaw na bawiin na ang perang ninakaw. Sino-sino pa po ang mga sektor na nandito this time na wala dito sa People Power Monument noong nakaraang September 21? Siyempre, yung mga kasama nating sektor mula sa hanay ng paggawa, estudyante, mga community women, leaders, kasama natin sila. At ngayon nakita natin, mas marami all out talaga ang mga kasama natin mula sa iba't ibang simbahan at diocese. Hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Magkahiwalay pa rin yung mga grupo. Meron sa Luneta, meron sa may Menjola, and of course, iba pa yung dito sa People Power Monument. Hindi po ba pwedeng mapag-isa para talagang mas marinig yung sigaw ng taong bayan? Sa ngayon kasi dinig na dinig ang sigaw ng taong bayan kasi mula dito hanggang sa iba't ibang bahagi ng bansa lumalabas ang mga taong bayan at gustong panagutin yung mga nagnakaw sa ating kaban. Sa ngayon kasi na iinip na tayo, puro mga dilis at sapsap lang ang nahuhuli. Wala pa yung mga balyena at mga pating na malaki at bilyon-bilyon na ninakaw mula sa ating kaban. Attorney Shell, balikan ko lang din po kayo, no? Kasi nakita naman po natin in the past how many days, weeks ay meron na rin pong mga kinasuhan, meron na pong nakulong sa may Quezon City Jail, meron sa NBI. Sa tingin nyo, hindi pa sapat yun? Kailangan na mas marami pa, lalo na yung malalaking tao na nasa likod nitong grabing corruption. At hindi dapat hintayin ng ating pamahalaan yung kasong kriminal dahil dapat masampa na yung mga forfeiture case na civil case na andyan na yan. May kapangyarihan ng ating pamahalaan na ituloy na yan agad-agad. Ano pong ginagawa ng government din po, no? Bilang nasa gobyerno rin po kayo na tungkol dun sa pag-aresto, paghahanap kay Zaldico, isa po siya sa mga tinuturing na big fish talaga rito. Ay, mukhang marami na silang ginagawa hakbang at dapat ipauwi na at bumalik si Zaldico para siya na mismo ang magsabi kung ano yung ang mga ebidensya niya kung meron man. At panawagan nga natin lahat ay muwi ka na, humarap ka sa otoridad. Meron na po ba tayong information as to the efforts in tracking kung nasa na talaga to si Zaldico at mapapabalik pa ba siya sa bansa? Hindi ko alam at kung ano yung mismong mga hakbang ng ating pamahalaan pero mukhang sinusubukan nila. Ang alam ko ay nakansela na ang kanyang passport. Kaya ilang araw na lang dapat at iuwi na siya. Ano po ang gusto niyo sabihin sa mga hahabol pa po na mga protesters dito po sa People Power Monument? Welcome na welcome po yung mga kababayan natin na gusto humabol dito. Yung po mga kasamahan natin na medyo senior na, magbaon po tayo ng pantakip sa init. Napakainit po, napakaraming tao. Pero ramdam natin yung bayanihan at tulungan. How are we assuring the security, Attorney? Ayan, marami po tayong mga marshal at maayos at mapayapa itong ating
rally ngayong umaga. Alright. Meron pa po ba kayong karagdagang mensahe na nais iparating? Yung ating isang panawagan ngayon, panawagan natin sa Malacanang to step up sa lalong madaling panahon, is-certify as urgent yung ating anti-political dynasty bill at yung Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Kasi kung hindi nila ito gagawin, maniningil at babalik ang taong bayan sa lansangan. Alright. Nakita rin po natin, although nawala na si Father Flavie dito, no, yung participation ng religious sector, how important is napakarami na rin pong mga diocese ang kabahagi nitong trillion peso march at makikita natin, as a matter of fact, ayan, pakita natin nandyan mga taga-simbahan. Gaano kahalaga po yung sektor na yan na kabilang din dito? Sa isang panahon kung saan madilim ang ating kasaysayan, napakahalaga that the church exercises moral leadership. At wini-welcome natin itong pagsama ng napakarami mga religious leaders at iba pang mga leader laiko mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. In these times of darkness, kailangan talaga natin ng faith. Representative Percy Sandanya, Representative Attorney Shal Chocno, maraming salamat po sa impormasyon binigay nyo at patuloy po kaming magbabantay po sa inyo pong isinasagawa pong kilos protesta. Samantala mga kapuso, nakikita po natin, ito pong magkabilang lanes po na ito ng White Plains dito po sa may People Power Monument. May total na capacity raw po ito na 300,000 na tao. Kasi kung talagang mapupuno po ito, 9 people per square meter ang kakasya. Although sinasabi po sa atin ng MMDA kanina, posibleng nasa 30 to 50,000 lamang po ang darating. Pero iba naman ang sinasabi ng mga organizers. Ang sinasabi nila ay inaasahan nila na abot sa 120,000 yung mga darating na magpoprotesta dito. Simula pa lamang po ito, no, nakita na natin kung gaano kahigpit din yung seguridad na ipinatutupad dito. Merong mga pulis, mga sundalo, MMDA, Bureau of Fire Protection, meron din po sa Quezon City Local Government. At nagda-diverge na po yung mga tao, yung mga protesters dito. Nakita natin yung mga local, yung mga laborers galing sa may EDSA Shrine. Ito naman, yung mga galing dito from the Temple Drive. Sila naman ay mga from the sector ng mga general, mga sundalo, yung mga retired na mga generals, hindi po mga active. Kasi yung mga active, of course, sila ay nagbabantay, hindi sila nakikisali sa mga kilos protesta na yan. Pero yung ibang mga retired generals ay nakikiisa para iparating din yung kanilang pagsigaw laban sa korupsyon. At muli po, ikulong lahat ng mga kurakot, ibulgar ang mga kurakot